State of the Nation Address. So, sa SONA bukas, bubudol na naman sila. Sayang ang data. Kaya nga, ma'am, ako din ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan, minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Kaya gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, ma'am, hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Huwag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baha. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. So bakit, kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Control nila yun, nasa busa. Bakit? Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Tulad na lang din ng 20 ang bugas. 20 ang bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin. Dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin,
5,000 sa akin, 5,000 sa'yo. Walang kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yon. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala kang, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At anong sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero anong ginagawa niya sa bayan natin? Tinutulungan niya ang interes ng dayuhan, interes ng ibang bayan na makipaggirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo.
sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling pulisiya. Dapat ninyo itama. Alright mga kababayan, yun po yung speech po ni VP Sara Duterte doon po sa Seoul, South Korea. Kasama po ang mga kababayan nating OFWs doon at nagsagawa nga po sila ng Free Duterte Rally doon sa South Korea mga kababayan. Ito po yung matagal na rin po na naka-schedule at ngayon nga ay nandun si VP Sara at bukas mga kababayan, SONA ni Pangulong Marcos Jr. at sinabi ni VP Sara ay naiirita siya na makita na nagsasalita or magsasalita itong si Pangulong Marcos na naman dito sa SONA at kung ano daw po ang kanyang sasabihin. Kaya mambubudol na naman daw mga kababayan, sabi ni VP Sara. At matatandaan natin na nung last year na SONA, ito nga po yung isa sa mga highlights doon sa kanyang ipinagmalaking achievement itong 5,500 na flood control. At ilang araw lang mga kababayan matapos yung SONA niya ay nagbaha mga kabayan, umulan tapos bumaha at marami pong mga infrastructure ang nasira, na damage mga kababayan. At yun nga sabi ni Pangulo ay na-overwhelm daw yung mga flood control mga kababayan na mga proyekto niya or ng gobyerno, dahil hindi kinaya ng mga infrastructure, yung mga flood control, yung volume ng tubig. At ito naman ngayon mga kababayan, matapos lang ng ilang araw na pag-ulan at pagbaha dito po na naranasan ngayon sa Metro Manila at maging doon sa Northern Luzon mga kababayan ay talagang binaha rin po sila doon, At bago pa man dito ay sa Visayas area ay inulan din mga kabayan at bumaha, lalo na sa Cebu area na kung saan ay binaha rin po sila doon at dito sa Metro Manila at ngayon sa Northern Luzon. So inaabangan mga kababayan kung ano naman daw kaya ang sasabihin ni Pangulong Marcos sa kanyang mga achievements ngayong taon 2025. At sabi ni VP Sara na iirita nga siya na marinig itong mga sasabihin. Babasahin na lang daw niya mga kababayan itong mga speech or itong sasabihin ni Pangulong Marcos. Hindi na po niya tingnan yung si mismong Pangulong Marcos ang magsalita sa mismong SONA mga kababayan. Sayang daw po yung data, So kasama niya pala dito mga kababayan si Senator Robin Padilla dito po sa Seoul, South Korea, kasama ang mga OFWs. At after dito sa Seoul ay meron daw silang schedule mga kabayan sa Kuwait, pero wala pa pong specific date na kung anong petsa, pero next in line na daw po yung Kuwait mga kababayan. At syempre hindi nakalimutan ni VP Sara na birahin mga kababayan itong foreign policy ni President Marcos Jr. na mas kinikilingan ngayon itong Amerika, at lalo pang medyo na high blood dito si VP Sara dahil magtatayo daw po mga kabayan ng factory ng armas dito sa Pilipinas itong Amerika. Kaya sabi ni VP Sara ay talagang lalong kumiling siya dito sa Amerika, hindi po niya sinunod itong konstitusyon natin na independent foreign policy na dapat ay wala kang kikilingang bansa, baga friends to all, enemy to one nga mga kabayan. At doon nga po yung panahon ni PRRD, wala po siyang kinikilingan at medyo umayos din po yung pakitungo niya sa China, pero hindi naman ibig sabihin kumiling siya sa China. Unlike doon sa mga sinasabi ng mga anti-Duterte na pro-China siya, yung kanyang ginagawa lang mga kabayan ay gusto nilang makipagkaibigan lang sa sa China, hindi po magiging tuta ng China. Kabaliktaran doon sa mga sinasabi ng mga anti-Duterte, talagang pro-China yung kanilang claim, patungkol dito kay PRRD. At yun nga po yung approach ni PRRD na diplomatic, lalo na dito sa claim natin dito sa West Philippine Sea. Kaya sabi ni PRRD, hindi natin kayanin nagirahin natin itong China kasi wala tayong binatbat sa kanila. Ayaw niyang isugod yung kanyang mga sundalo doon, parang pain lang at walang magagawa kasi napaka-powerful lang China, hindi kakayanin ng Pilipinas magipag-gyera sa China at ayaw niyang ipain itong mga sundalo niya.
at gusto niya itong friendly at diplomatic na approach dito sa China sa pakikipag-usap dito sa problema nga dito sa West Philippine Sea. At yun nga, pumunta po si PRRD no, nakipag-usap kay President Xi Jinping, no? At sabi nga po niya kung hindi man to ma-resolve natin ngayon sa mga susunod na mga panahon ay i-raise ulit itong issue nga, itong claim natin sa West Philippine Sea, no? Na atin naman talaga yan at yung gagawin lang natin ay diplomatic lang yung ating way na pakipag-usap sa kanila, hindi natin daanan sa dahas, no? At hindi tayo masyadong maniwala dito sa Amerika dahil unang-una pag once magkagulo na ay hindi naman talaga sila makakatulong sa atin, no? Kagaya po sa nangyari sa Ukraine na sinasabi nilang alay nila yung US, pero nung nagyera na between sa Ukraine at Russia ay hindi naman tumulong agad-agad itong Amerika, mga kabayan. Kaya dapat hindi siya masyadong maniwala dito sa Amerika dahil yung Amerika ay may sarili po yung ambisyon, no? Or may sariling plano na talagang para sa kanila lang, para sa Amerika lang, hindi para sa mga Pilipino or sa Pilipinas for that matter. Kaya tama yung sinabi ni PRRD na talagang dapat independent tayo, no? At ni Bibi Sara na huwag tayong kumiling sa isang bansa, lalo na may issue ang China at ang Amerika. Ayaw nga nilang maipit tayo dito sa giyera nila na wala naman tayong kinalaman. So, yung issue sa West Philippine Sea ay talagang may udyok dyan ng Amerika para mas lalong umini tayo ang Pilipinas laban dito sa China. Ayan. So, yun po yung iniiwasan ni Pangulong Duterte at ni VP Sara, kaya kailangan independent tayo dito sa ating foreign policy. Yun yung hindi ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos, mga kababayan. At nung nakaraang linggo nga ay medyo trending or nagka-issue nga yun, mga kababayan, no? Yung taripa na imbis 20%, originally, nagiging 19% na lang dahil nakipag-usap nga si PBBM at 1% yung binawas ni Trump dito, mga kabayan, at sinabi pang tough negotiator daw, mga kabayan. Kaya pinagtawanan itong si PBBM ng ibang mga dito, mga kabayan, pro Duterte supporters, no? Sila Attorney Panelo, sila Attorney Topacio, si Attorney Roque, na yun ba yung tough negotiator, 1% lang yung nabawas, no? Mas maniwala sila kung tough negotiator kung pinantay man lang sa Japan, no, yung taripa sana na 15%, mga kababayan. Mas maniwala po sila, pero 1% yung binawas ay hindi po sila naniwala at pinagtawanan nga lang po nila, mga kababayan, no? At mas bilib pang nga sila dito sa presidente ng Indonesia na kung saan tumawag lang dito kay President Trump, no, dito sa Washington via phone call lang at yun, binaba yung kanilang taripa, mga kababayan. Unlike dito sa ating Pangulo na talagang ang dami niyang bit-bit pa, mga kababayan, doon sa Amerika, no? Marami siyang kasama dito, pero yun ang nangyari, 1% lang yung binawas na taripa natin sa produktong Pilipino na papasok doon sa Amerika. Samantalang yung produkto ng Amerikano, pagpapasok sa bansa, walang interest, walang taripa, mga kababayan, no? Zero tariff po ang kanilang mga produkto dito sa ating bansa. At bukas nga, ito nga po yung zona, no? Pang-apat na zona ni Pangulong Marcos Jr. Abangan natin, mga kababayan, kung ano po yung kanyang ipagmamalaki kaya bukas, no? Ano kaya yung kanyang ibibidang achievement dito sa kanyang zona bukas ng hapon, mga kababayan, dito sa Quezon City, sa Batasang Pambansa. Ayan. At for sure, marami pong pupunta na naman doon, mag-rally-rally, mga kababayan, lalo na itong mga kaliwang grupo, no, na consistent po talaga kahit marami nagsabi na talagang nagsama na sila sa puwersa. Pero abangan natin bukas, mga kababayan, kung magrarally itong mga kaliwang grupo doon po sa Commonwealth banda, no? Or kung saan po sila pwedeng magrally, mga kababayan, na nandun po yan, mga taong iyan, mga kababayan. Hindi mawawala pag panahon ng SONA. Ayan. So, ano pong opinion nyo dito sa mga statement, no, pronouncement ni VP Sara dito sa Seoul, South Korea, mga kababayan? At itong kanyang buwelta, advance buwelta dito sa SONA ni PBBM bukas, mga kababayan, no? July 28, 2025. So, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.